Good day mga kapitsit! Likes and dislikes namin kay Kia Sonet LX80 variant 2025 model. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV, sharing information. Kung bago ka pa lang sa channel ko, itong gamit kong sasakyan is sa Kia Sonet 2025 model 80 LX variant. Automatic transmission LX variant po mga kapiksit. So may mga lang vlogs na rin ako regarding dito sa sasakyan na to. At ang palayo nga pala ng sasakyan namin is Snow. Dahil pearl white siya. Snow white pearl mga kapiksit. Okay? So i-discuss ko dito sa vlog na to, ano nga ba yung mga nagustuhan namin tsaka mga hindi namin nagustuhan dito sa sasakyan na to para may idea ka na. So kung eyeing ka ng second car or replacement car or brand new car, kauna-una sa sasakyan mo, maganda na panoorin mo itong video na to hanggang sa dulo. So sa mga hindi pa po nakakalam, galing kami sa Mitsubishi Mirage na 2014 model, GLX manual. So naisipan namin mag-upgrade at ang napili naming upgrade is ito nga, Kia Sonet LX80 variant, no? 2025 model. So bakit namin napili si Kia Sonet? Ang mga nagustuhan namin sa kanya, syempre uunahin natin yung regarding sa looks. Syempre yung unang-una nating makikita sa sasakyan at yan po yung pupukaw ng ating atensyon. So, pasensya na nga po lang, medyo maulan ngayon. Ayan, bigla pong umulan. Kanina napakainit, pero ngayon maulan na. Okay, so looks, ano nga ba yung mga pumukaw ng aming atensyon kaya nagustuhan namin sa sasakyan na to? Okay? So, this Kia Sonet is a proper crossover. So, bakit ko nasabi yun? Proper crossover kasi malaki siyang tignan at yung dimensions niya, bulky. Mukha talaga siyang crossover, no? Pag nakita mo siya sa kalsada. Actually, entry-level crossover siya. Pero sa rehistro, SUV category na siya, no? Nakalagay sa rehistro niya. So, colors available. Yan pa yung isa namin nagustuhan. Dito sa LX variant, available yung Snow White Pearl, which is yung kulay na gusto namin. So meron din dito Majestic Red, Imperial Blue. No, yan yung mga available na color sa variant na ito. Sa top of the line, available din yung Pewter Olive, yung parang color green, dark green na variant. Maganda rin yung kulay na yun. Pero gusto ko talaga namin Snow White Pearl, kaya ito, ATLX. Okay? So dimensions and ground clearance, isa pang nagustuhan namin sa sasakyan na to. Malapad siyang tignan, mukha siyang flat-footed talaga sa kalsada. At saka yung ground clearance niya mataas, 205mm. Kaya yung mga lubak, tsaka mga humps kahit mataas pa yan, kayang-kaya ng sasakyan na to. Minsan nga inaangat ko to sa gutter pag wala ng parking sa SM. So mga nag-aabang sa mali dyan, comment below. Okay? So futuristic headlights and DRL. So yung headlight nito, wala kang makikitang katulad sa merkado. So ito lang yung nag-iisang crossover na ang headlights is napaka-futuristic, magandang tingnan. Para siyang pangil ng tigre. Isa pa yung Tiger Nose Grill, yan pinagmamalaki ng Kia, napakagandang tingnan din. Although dito sa ATLX variant is matte black yung kanyang Tiger Nose Grill, pero maganda pa din. Dun sa mas mataas na variant sa EX tsaka SX, glossy black na yung kanyang Tiger Nose Grill. Okay? So meron din itong skid plate sa unahan, silver accent. Yung skid plate niya nagmumukha siyang off-roader. Although hindi naman talaga siya skid plate, it's a design only para sa kanyang bumper. Pero napakaganda tignan, pumukaw talaga ng aming atensyon. Okay? So yung hood naman niya, merong power bump. Isa sa mga nagustuhan ko kasi nagmumukha talaga siyang SUV. Ang ganda tignan ng power bump niya, akala mo may turbo. Okay? So shark fin antenna, meron yan. Yung dati naming kotse, wala kasi antenna na mahaba ang meron. So ito shark fin antenna na. So napakagandang tignan. Integrated signal lights on mirrors, yan, may integrated signal lights siya sa magkabilang side mirror. Isa pang magandang feature ng sasakyan na to. Dual tone alloy wheels, yan, isa pa yung sa nagustuhan ko, dual tone na yung kanyang alloy wheels. Okay? Napakagandang tingnan, hindi mo na kailangan mag-upgrade. Pero kung may pera ka, pwede naman. Pero para sa akin, maganda ng tingnan yung kanyang alloy wheels. Maganda na rin yung size ng gulong niya para sa sasakyan na to. Sunod yung taillight niya, tsaka yung rear bumper. Ang ganda ni tingnan. Gusto ko yung kanyang taillight na isang buong pahaba. Tapos may pangil din, parang pangil din ng tigre. Nag-complement ko sa kanyang headlight sa unahan. At yung reverse light niya, placement ng kanyang reverse light, maganda na nilagay nila sa rear bumper, sa baba. Para natutulungan tayong makita natin ng maayos yung likuran ng ating sasakyan pag tayo ay nagre-reverse. Tingnan naman sa kanyang key features. Ayan, ito ang malupit.
Yung key features niya, ito talaga yung mabigat eh. Engine specs niya, napakaganda dahil smart stream engine na po yung sasakyan na to. Ito tingnan mo malubak oh. Pero wala yan, kayang-kaya ni Kia Sonet dahil mataas ang ground clearance ng sasakyan na to. Ang taas ng baha oh. Yan, naglalaro na yung mga bata. So dito sa sasakyan na to, smart stream engine, 1.5 liter naturally aspirated gasoline engine. So meron itong 4 valves per cylinder, so 16 valves po ito. Fuel injected. Yan. 113 horsepower. Yan po yung kayang i-produce ng makina ng sasakyan na to. Tapos, paired pa siya with IVT, Intelligent Variable Transmission. Alam niyo po, napatunayan ko yung Intelligent Variable Transmission, napakaganda. Kasi bukod sa smooth ang acceleration, smooth din ang kanyang pagpapalit ng gear. Upshift pa niyan or downshift, hindi ko maramdaman sa sasakyan na to. Pero hindi naman po sa paninira sa mga CVT, marami na po ako na-drive sa CVT. Ramdam ko po pa nagpapalit ng gear, upshift man or downshift. Pero sa sasakyan na to, hindi talaga maramdaman. Basta nagustuhan ko, organize yung placement ng kanyang makina. Bawat components sa loob ng kanyang makina, pinag-isipan. Maayos ang placement ng lahat ng components, hindi magulong tignan. Talagang natutuwa ako dito sa sasakyan na to dahil yung ganong detalye is naisaayos nila. Sunod, Sportsmatic mode. Nagustuhan ko talaga yung transmission ng sasakyan na to dahil meron siyang Sportsmatic mode. Kung yung ibang mga CVT, merong lower gear, 2, 1, 3. Ito, from drive, i-slap shift mo lang papunta sa left, naka-Sportsmatic mode ka na. Makokontrol mo kailan ka mag-upshift at tutulungan ka rin niya mag-downshift pag kinakailangan. Pag bumababa ng speed mo, automatically ida-downshift niya yung ating transmission. Napakakapakipanginabang nito sa mga backyard at sa mga pababang kalsada. Malaking bagay. Meron itong built-in na reverse camera at reverse parking sensors. Nakakatuwa kasi kahit entry level crossover siya, meron na po itong reverse camera. Magandang feature yan. Malaking tulong yan sa ating mga drivers kapag ka nagpa-parking. Lalo na pag baguhang driver ka. Para doon sa mga ibang sasakyan na kailangan palagyan ng aftermarket na reverse camera, para sa akin mas maganda pa rin yung galing sa kasa na talagang para dito sa sasakyan na to at nakakabit na. Dahil sukat na sukat po yan at magiging real time yung makikita mo sa camera at yung sukat na makikita mo sa likuran base doon sa nakikita mo sa reverse camera na nilalabas niya dito sa infotainment display. Naka-disc brake na rin to, harap at likuran ng gulong. Tapos naka-ABS pa. Meron itong cruise control, although non-adaptable. Meron din itong hill start assist. At naka-snail horn na rin, malakas ang busina ng sasakyan na to. Hindi siya ordinaryong busina, parang pang SUV talaga. Sa interior, nagustuhan ko yung interior niya kasi very spacious for an entry-level crossover. A lot of charging ports, ayan, maraming charging port to, naka-Type-C na. Meron ding socket para sa cigarette lighter socket, para sa additional power adapter natin. Marami din po itong cup holders at saka bottle holders. Bawat pintuan meron. Meron pa nga po itong lalagayan ng payong dito sa may magkabilang pintuan ng driver and passenger seat. Ayan, tingnan mo, malalim yung baha. Pero wala yan, kayang-kaya rin ni snow. Sakto pala yung vlog ko, malakas ang ulan ngayon. Ayan, tingnan mo yung baha. Diretsuhin lang natin yan dahil mataas po ang ground clearance ng sasakyan na to. Isa pa sa nagustuhan ko rito, ice cold aircon. Napakalamig po ng aircon ng sasakyan na to. Kahit tirik na tirik ang araw, number 2 lang yung blower namin, malakas na. Minsan nga pinapabawasan pa ni Mrs. Very good infotainment display. Napakaganda ng infotainment ng sasakyan na to. Bawat pintuan merong speaker at meron ding tweeter dito sa may unahan. So lahat ng kanta, basta naka Spotify, ang ganda ng bigay ng tunog niya. Pero sa radyo, hindi ko masyadong gusto na yung reception ng radyo. Siguro depende sa station. Kaya Spotify na lang or play from Android Auto mula sa cellphone ko. Speaking of Android Auto, isa pa nagustuhan namin sa sasakyan na to, wireless Android Auto and Apple CarPlay. So napakagandang feature ng sasakyan na to. Spacious compartment, malaki ang compartment niya sa likuran. Kasyang-kasya kahit dalawang balikbayan box pa. Tapos kahit malalaking luggage, kasya dyan. At naitutupi yung kanyang upuan, 100% mga ka-fixit. Kaya malalim ang baha, kayang-kaya natin yan. Meron din itong shades holder.
Ayan. Bihira mo makikita sa mga entry level na sasakyan. Meron din po itong dalawang cabin lights, pati sa likuran. Tapos yung aircon vents, marami itong aircon vents. At isa pa sa nagustuhan ko, meron din siyang aircon vents para sa passenger seat sa likuran. Meron din silang charging ports Type-C sa likuran. At lagayan din ng cellphone. So malaking bagay po yun for comfort ng mga pasahero. Isa pa sa nagustuhan ko sa sasakyan na to, yung presyo niya. 888,000 pesos nung kinuha namin itong sasakyan na to. Actually, marami akong tinignan sasakyan, pero ito talaga yung bang for the buck. Kumbaga lahat ng mga specifications and features niya, it exceeded my expectations at mas mataas siya para sa akin doon sa presyong inaalok para sa sasakyan na to. Kumbaga, we get more of what we paid for para sa akin. Kukumpara ko siya lalo na sa ibang mga brand and variants ng sasakyan. Just for your information, nitong patapusan ng March, nabalitaan ko sa aking agent na si Harry Castillo dun sa Kia Bacoor na nagtaas na sila ng pricing. 20,000 ang dinagdag sa bawat variant. So I assume sa ibang mga dealership, ganun din. So dislikes naman tayo. Ano yung dislikes at di namin nagustuhan sa sasakyan na to? So, unang-una, kung napakinggan mo kanina habang nagmamaneho tayo dun sa heavy rain, nung malakas yung ulan, rinig natin yung feedback mula sa labas nung patak ng ulan. Pero pag malakas lang naman yung ulan, pag mahina hindi naman masyado. So yung soundproofing ng sasakyan na to hindi ganun kaganda. Well, syempre, wag mo nating hanapan ng sobrang gandang features kasi nga entry level, crossover po siya. So yung front plate placement, yung lagayan po ng plaka natin sa unahan, hindi ko po nagustuhan sa sasakyan na to. Kasi medyo medyo off siya dahil naka-abante siya ng konti kumpara doon sa bumper. Kumbaga hindi siya naka-flat doon sa bumper. Meron siyang some kind of an adapter na 3/4 inch na aangat yung plate number. So prone po siya sa tupi kapag nasanggi, pag nasabitan. Kaya ang ginawa ko na lang, binilhan ko na lang ng steel plate para masuportahan po yung mismong plaka at hindi po siya mabengkong kapag nasabitan. Sa pangalawang hindi ko nagustuhan, ito yung pagkakadugtong ng sa dashboard, yung kanyang instrument cluster tsaka infotainment display, itong piano block na to. Ayan, para sa akin masyadong malaki. At saka, eyesore siya kapag medyo maliit ka. Pero actually, nakasanayan ko na lang din. Although 5'6 naman ang height ko, hindi naman masyadong eyesore para sa akin. Pero para sa mas maliit na driver, kagaya ni Mrs., naglagay na lang kami ng upuan na sapin dito sa kanyang driver seat para medyo umangat siya. Okay, so, pero eventually nakasanayan na lang din namin yan. Hindi pa naka 60-40 yung rear seat. Kumbaga yung pagtupi ng rear seat, hindi pa siya 60 and 40%. So isang buo siyang tinutupi. Anyway, feature yun na mas mataas na variant, kaya wala tayong magagawa doon. You have to pay more para mas makuha mo yung ganung klase ng feature. Kasi hindi nagustuhan yung reserve tire niya, hindi pa full size at naka-stylist pa, hindi pa siya naka-mags. Pero okay lang, medyo syempre kailangan panatilihin nilang mababa yung presyo ng sasakyan na to para affordable. Okay? So isa pa, naka-SUV category na siya pagdating sa rehistro. No? So which is mas mahal yung babayaran kapag nagre-renew ka. Pero ganun nga, dahil kumuha tayo mas malaking sasakyan, mas mahal talaga yung babayaran natin, so tanggapin natin yan. Samsung A12 ko, pinlog-in ko sa sasakyan na to, hindi po siya nagwa-wireless Android Auto. Kailangan ko siyang i-plug using the USB Type-C cable niya, no, para lang mag-work. So yun pa. Pero sa ibang cellphone, gumagana naman po yung wireless capability ng Android Auto. So isa pa, medyo nakaka-OZ yung white. Syempre naturally nakaka-OZ talaga yung white kasi may makita ka lang na konting dumi dyan. Medyo ma-off ka na. Kailangan mo na siyang pinasan agad. So yun lang naman po yung mga nagustuhan namin tsaka hindi namin nagustuhan sa sasakyan na to. Palagi mong i-consider lahat ng mga specification na gusto mo sa isang sasakyan bago ka pumili at mag-decide para makuha mo yung gusto mo talaga, no? At hindi ka magsisi sa bandang huli. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling, kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of FID TV, sharing information.